May mga araw na tila tahimik ang langit, pero alam mo ba, sa likod ng katahimikan may Diyos na kumikilos. Bawat hininga mo ngayong umaga ay paalala na may layunin ang bawat gising. Hindi ka nagising nang wala lang, may gustong gawin ang Diyos sa araw mong ito. Sabi sa awit 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya sa araw na ito. Kaya bago mo harapin ang mundo, huminto ka muna. Ibigay mo muna ang sandaling ito sa presensya ng Diyos. Dahil kapag inuna mo siya, walang imposible. Pakinggan mo ang tinig niya at hayaang mangusap siya sa puso mo. Handa ka na ba? Tara, simulan natin. Kapag ibinibigay mo ang umaga mo sa Diyos, hindi lang ito basta simula ng araw, ito'y simula ng kilos ng langit sa buhay mo. Ang puso na unang lumuhod sa panalangin ay ang pusong handang tumanggap ng mga sagot mula sa itaas. Hindi aksidente na naririto ka ngayon. Sa gitna ng maraming ingay ng mundo, pinili mong marinig ang tinig ng Diyos. Alam mo ba kung gaano kalakas ang panalangin ng isang taong nananalig sa umaga pa lang? Sabi sa Jeremias 29:13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan kung inyong hahanapin ako ng buong puso. Kaya ngayong oras na ito, lumapit tayo ng buong pananampalataya. Huwag mo nang hintayin pa ang mga problema para lumapit sa Kanya. Sa panahong ito, pwede mo nang simulan ang araw mo sa ilalim ng Kanyang presensya, sa ilalim ng Kanyang proteksyon, at sa ilalim ng Kanyang mga pangako. Isang tanong lang, handa ka na bang kausapin siya ngayon? Isulat sa comments, Panginoon, sa iyo ko po iniaalay ang araw na ito. At kung gusto mong sumama sa ganitong mga panalangin araw-araw, pindutin ang subscribe, lumanghap ka muna ng malalim. Pakiramdam mo ba ang lamig o tensyon sa dibdib mo? Hayaan mong lumamig muna ang lahat sa presensya ng Diyos. Huminto ka sandali, isara ang mga mata, hayaang ang hininga mo ay maging tulay mo papunta sa langit. Alam mong may Panginoon na hindi ka kailanman pababayaan, hindi ka niya iiwan, ito ang pangako niya. Panginoon, kapangyarihan mo ang tanging sandigan ko. Hinihiling ko na ngayong araw ay madama ko ang iyong direksyon. Gusto kitang makausap ng buong pusong bukas. Gaya ng sabi sa Kawikaan 3:5-6, tiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ipinapangako mong ikaw ang magiging ilaw ko, ikaw ang magiging gabay ko. Inaanyayahan kita ngayon, lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya. Ipahayag mo ng buong bibig, Panginoon, aking direksyon ay sa iyo. Hayaang marinig ng langit ang sigaw ng puso mong nagbubukas. Hayaang mapasagot ang mga tanong mo sa pamamagitan ng presensya niya. Narito rin ang mga salita mula sa Salmo 37:23-20. Ang mga hakbang ng taong nilalakad ng Panginoon ay may katuturan. Kahit siya'y madapa, hindi siya tuluyang madudurog sapagkat ang Diyos ang humahawak sa kanyang kamay. Hindi niya hahayaang bumagsak ka ng tuluyan. Kahit may pagkakataon kang madapa, may stong kamay niya ang gagapang sa iyo. Ikaw na naghahangad ng pagbabago, ikaw na umaasa sa pangako ng Diyos. Ngayon ang pagkakataon mo. Huwag mong ibitin ang panalangin mo. Huwag mo siyang gawing huling lunas, kundi siya ang una mong hinahanap. Sa pamamagitan ng panalangin nating ito, bubuksan mo ang mga pintuan ng himala. Ikaw ay magtatanggap ng mga pahiwatig ng langit na nagtutulak sa iyo pataas. Kapag sinabi mong, "Fala mo po sa akin, Panginoon," habang nakahiga sa iyong puso, mararamdaman mong may kumikilos. Mararamdaman mong ang mga obheto sa paligid mo ay hindi basta bagay-bagay lang. Nakita mo ang mga nakatagong laban mo. Nakita mo ang mga pangarap mo. Nakita mo ang luha at ligaya mo. Ngayon, ilapag mo lahat ng iyon sa harapan niya. Ang mga pangarap mo, ang iyong pangamba, ang mga tanong, lahat. Hayaang gawing pakikipag-usap ang panalangin, hindi monolog. Ikaw nagsasalita, Diyos sumasagot. Manalig ka, ang Diyos mo ay hindi tahimik. Kinikilos niya sa mga himig, sa mga saglit, sa mga sagana mong paghinga.
Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang maramdaman agad-agad ang pagbabago. Ngunit sa puso mong bukas sa Kanya, may sinisimulang awit ng pag-asa. Sa bawat sandali ng panalangin, may alinlangan man, may tanong man, pero may isang bagay na sigurado, hindi Niya pinapawalang bisa ang iyong panalangin na nanggagaling sa buo mong puso. Ito ang oras mong ipahayag ang iyong Kristiyanong pananampalataya. Ito ang oras mong sabihin ng malakas, Panginoon, aking simula ng araw na ito sa iyong pangalan. Panalangin ng umaga, salamat sa biyaya, salamat sa pangako. Hayaang ang iyong salita ay maging paalala sa langit na ikaw ay narito, naghahangad ng tugon. Panalangin ng umaga mo ay daan para sa mga bukas na hindi mo pa nakikita, para sa paggalaw ng kamay ng Diyos sa paligid mo. Bukas na bukas sa mga himala, bukas sa mga biyayang hindi mo pa naiisip, bukas sa mga pangako ng Diyos na gagawin Niya. Ihanda mong muli ang puso mo sa katotohanang Siya ay marinig ka, Siya ay nakikinig, Siya ay nagbibigay ng direksyon at sagot. Hayaang ang panalangin mong ito ay maging simula ng isang araw ng pananampalataya, ng matibay na pag-asa, ng hindi matitinag na paniniwala. Sa wakas, mariin kong hinihiling isulat sa mga komento, Panginoon, naririnig mo ako o ako'y umaasa sa iyong direksyon. Sabihin mo ito ng buong puso. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo ngayon para makasama ka sa bawat panalangin ng umaga. Patuloy mong panoorin, may sasabihin pa ang Diyos sa susunod na bahagi na tutugon sa iyong panalangin. May isang lalaking nagngangalang Daniel. Binihag siya mula sa lupain niya, dinala sa Babylonia, kasama ang kanyang mga kaibigan, sina Hananiah, Mishael at Azariah. Bagong lupa, ibang wika, kakaibang ordinansa at mga pagkain na hindi kanyang nakasanayan. Ngunit kahit sa lahat ng iyon, may matibay siyang paninindigan. Hindi niya pipiliin ang karangyaan ng palasyo kung makakasalungat sa tinig ng Diyos sa kanyang puso. Hindi niya pinayagan na ang panlabas na kaginhawaan ay maging hadlang sa pagiging tapat. Pinili niyang manindigan, pinili niyang magpakasimpleng manalig. Sabi sa Daniel 10:8, datapo at pinasya ni Daniel sa kaniyang puso na huwag gawing marumi ang kaniyang sarili sa pagkaing itinakda sa ibabaw ng hari. Ipinakita na kahit sa mga simpleng bagay, pagkain, istema ng palasyo, pagkakaroon ng prioridad, pwedeng magsimula ang pagkilos ng pananampalataya. Hindi laging nakikita agad ang bunga, pero may nangyayari sa espiritu mo kapag pinili mong mamuhay ayon sa kanyang pamumuno. Matapos ng ilang araw ng pagsunod sa prinsipyo, nakita, nagbunga. Hindi lang pisikal na malusog, kundi nakilala siya ng hari. Napansin ang karunungan, pangunawa, distinksyon. Ang Diyos na walang hanggang tagapagbigay ay gumawa ng paraan, hindi dahil sa kagalingan ni Daniel, kundi dahil pinili niyang unahin ng Diyos kaysa mga kompromiso. Ang pangako ng Diyos na kapag inuuna mo siya, hindi niya ipagkakait ang kanyang mabubuting bagay ay nabuhay sa buhay ni Daniel. Isipin mo ngayon, may bahagi ba ng buhay mo na hinihila ka ng mundo para tanggalin ang prinsipyo ng Diyos? May mga pangarap ka na parang napapabayaan mo dahil natatakot kang magkeparte sa uso, sa expectations, sa opinyon ng iba. Pero gaya ni Daniel, kapag sinimulan mong ilagak ang iyong tiwala sa Kanya sa pinakamaliit na desisyon, sa pinakamaliit na pagsunod, magkakaroon ng pagbabago. Kapag sinabi mong, Panginoon, aking prinsipyo, aking pananampalataya, aking pagkilala sa iyo sa mga araw-araw mong gawain, may paggalaw ng langit na magsimula. May salmo na palagi nating babalikan, Salmo 23:4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Hindi ka niya pababayaan kahit sa pinakadilim na yugto.
Ang gabay niya, ang proteksyon niya, ang presensya niya, lahat ay naroroon kapag pinili mong maglakad kasama siya. Kapag ngumiti ka kahit sa gitna ng luha, kapag nagdasal ka kahit sa gitna ng problema, siya ay kasama mo. Ngayong nalaman mo kung paano nanindigan si Daniel, paano pinili niyang hindi pumayag sa kompromiso, at kung paano siya pinagpala nang hindi niya sinuko ang kanyang pananampalataya, gusto kong imbitahin kang magtanong sa sarili mo. Ano bang sitwasyon ang tinatanaw mong imposible? Ano yung bahagi ng pangarap mo na gusto mong bitawan dahil natatakot kang hindi ito mangyayari? Hawakan mong mabuti ang pangakong Diyos na siya ang siyang gagabay. Siya ang magbubukas ng mga pintuan na hindi mo inaasahan. Maniwala ka, hindi lamang kwento ni Daniel ito, pangako niya ito para sa iyo. Takpan mo ang araw mo sa pananalig, sa panalangin, sa tubig ng salita niya, sa direksyon niya. Dahil sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano ginawa ni Daniel ang disiplina kahit sa lihim. Paano siya lumakad ng may kababaang loob at katapatan kahit walang nakakita. At paano mapapasapatan mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Isulat mo sa mga komento, gaya ni Daniel, tutupad ako sa Diyos. O Diyos, Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, gawin mo ngayon para lagi mong madama ang direksyon ng Diyos sa umaga mong panalangin. May lalabas pa na mas malalim, mas malakas na bahagi para sa iyo. At sa pagpapatuloy ng buhay ni Daniel, isang bagay ang hindi nagbago, ang kanyang disiplina sa panalangin. Kahit gaano pa siya kaabala bilang opisyal sa kaharian ng Babylonia, kahit napapalibutan siya ng mga lider at patakaran ng mundong hindi sumasamba sa Diyos na buhay, 3 beses sa isang araw, lumuluhod siya, humaharap sa Jerusalem at taimtim na nananalangin. Isipin mo yan. Sa gitna ng karangyaan, ng tagumpay, ng posisyon, hindi siya nagpalamon sa sistema, hindi siya nakalimot. Pinili niya ang presensya ng Diyos higit sa presensya ng hari, at dito siya pinagmulan ng inggit. Dito rin siya sinubok. Ginawan siya ng mga kasabayan niya ng patibong. Isang batas na hindi dapat humingi ng kahit ano sa sinumang Diyos o tao, maliban kay Haring Dario sa loob ng 30 araw. Alam nilang matatag si Daniel sa kanyang panalangin, kaya ginamit nila ito laban sa kanya. Ngunit anong ginawa ni Daniel? Nang mabalitaan niya ang utos, bumalik siya sa kanyang tahanan, bumukas ng bintana patungong Jerusalem, at muling lumuhod sa panalangin. Walang takot, walang pagbabago, walang compromise. Ganyan din ang panawagan sa atin ngayon. May mga batas, opinyon, uso, kultura, pressure, mga tinig na nagsasabing iwan mo na ang pananampalataya mo. Tigilan mo na ang pananalig. Tumigil ka na sa pag-asa. Pero gaya ni Daniel, ang tunay na nananampalataya ay hindi umaayon sa sistema ng mundo. Ang tunay na may relasyon sa Diyos ay hindi nagpapakulong sa takot. Ang taong puno ng presensya ng Diyos ay lumuluhod pa rin kahit ang buong mundo ay nakatayo laban sa kanya. At dumating ang araw ng pagsubok, isinumbong si Daniel. Walang nagawa si Haring Dario dahil nakapirma na siya sa kautusan. At kaya't ipinasok si Daniel sa kuweba ng mga leon. Isipin mo yan, kapatid. Isang matapat, mabuting lalaki, itinapon sa lugar ng kamatayan. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa kanyang katapatan. Pero sa mismong dilim ng kuweba, sa mismong halimaw ng sitwasyon, naroon ang Diyos. Isinara niya ang bibig ng mga leon. Hindi nagalusan si Daniel. Hindi siya tinablan. Hindi siya kinain. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay buhay, ang Diyos na sinasamba niya sa lihim ay dumepensa sa kanya sa lantaran. At sa madaling araw, tumakbo ang hari sa kuweba. Sumigaw, "Daniel, buhay ka pa ba?" At anong sagot ni Daniel? "Haring mabuhay ka. Ang aking Diyos ay nagsugo ng anghel upang isara ang bibig ng mga leon dahil ako'y walang kasalanan sa harap niya at maging sa iyo, o hari, wala akong ginawang masama." Isipin mong mabuti.
Sa halip na reklamo, papuri. Sa halip na galit, kapayapaan. Sa halip na paninisi, pananampalataya. Kapatid, baka nasa kuweba ka rin ngayon. Baka nasa sitwasyon kang pakiramdam mo ay kasing dilim ng kuweba. Walang kasiguruhan, walang kakampi, walang liwanag. Pero tandaan mo to, kapag ikaw ay nanindigan sa Diyos sa gitna ng liwanag, ipagtatanggol ka niya sa gitna ng dilim. Kapag naging tapat ka sa panalangin, sa pagsunod, sa pananampalataya, kahit sa gitna ng panganib, may kamay na bababa mula sa langit para protektahan ka. May anghel na susugo ang Diyos. May milagro sa gitna ng kuweba. At pagkatapos noon, hindi lamang nailigtas si Daniel, pinarangalan pa siya. Itinaas ng hari ang pangalan ng Diyos ni Daniel at ipinag-utos na sambahin at igalang ang Diyos na buhay. Isang tao lang ang nanindigan, pero isang kaharian ang nabuksan sa katotohanan. Isang panalangin lang ang ipinaglaban, pero isang buong bayan ang nakakita ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, ngayon ang tanong, ano ang kuweba na kinatatayuan mo? Ano ang mga leon sa paligid mo na nagsasabing, tapusin mo na, sumuko ka na, tumigil ka na? Anong sitwasyon ang bumubulong na wala ng pag-asa? Huwag kang maniwala sa takot. Maniwala ka sa Diyos na kayang magsara ng bibig ng leon. Maniwala ka sa Diyos na kayang pumasok sa kuweba mo at gawing altar ang lugar ng sakit mo. Maniwala ka sa Diyos na hindi lang tagapagtanggol. Siya rin ay tagapagtaas, tagapagpanibago at tagapagbigay ng bagong simula. Alalahanin mo, ang direksyon ng Diyos ay hindi laging madali, pero ito ay laging tiyak. Kapag tinahak mo ang landas niya, kapag nagtiwala ka kahit mahirap, kapag nanalangin ka kahit tahimik ang langit, may darating na umaga. At sa umagang iyon, maririnig mo rin ang boses ng Diyos na nagsasabing, "Anak, hindi kita pinabayaan." Isulat mo sa mga komento, "Ang Diyos ang aking tagapagligtas," o kaya'y "Hindi ako susuko, sasama ako sa Diyos." At kung ikaw ay bagong dating dito, pindutin mo ang subscribe para araw-araw kang mapalakas ng mga salita ng pananampalataya. Dahil ang susunod nating bahagi ay magdadala sa iyo sa isang hakbang na magbabago ng direksyon ng buong buhay mo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nakita mong hindi lang kwento ni Daniel. Ito ay kwento mo rin. Kwento ng isang taong nakaharap sa leon, sa tukso, sa pagsubok, pero hindi tumigil. At sa bawat hakbang niya ay engkontron ang presensya ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay mo na parang sinasabi ng mundo, hindi ka na makakatayo, hindi mo na kaya. Mas malakas ang takot kaysa pananampalataya. Pero alam mo ba, sa Biblia, sa Salmo 22:19, maraming pangungulila sa matuwid. Datapwat lahat ng mga iyon ay ipinapalabas ng Panginoon. Hindi niya sinasabing maliligtas ka mula sa pagsubok. Ngunit sinasabi niya na kahit sa gitna ng pagsubok, ikaw ay may kanyang kamay, may kanyang lakas, may kanyang jurisdiksyon sa mga sitwasyon na gusto mong maghari ang takot. At kapag pinili mong manindigan, kapag pinili mong magtiwala, makikita mong may liwanag. Ngunit paano mo gagawin ito? Paano mo magiging buhay ang pananampalataya mo, hindi lang sa salita, kundi sa kilos, sa bawat araw, kahit minsan tahimik ang langit? Una, piliin mong maging tapat sa panalangin mo. Hindi dahil may nakikinig, kundi dahil gusto mong maugnay sa Diyos na tapat. Kailangang maging regular ang iyong salita ng pamamaalam, ang iyong oras ng panalangin, hindi lang kapag may problema. Kailangang maging ritual mo ang pagbukas ng Biblia, ang pagsambit ng pangako niya, ang paghiling ng direksyon niya. Gaya ni Daniel na hindi niya hinayaang ang gintong pinggan ng hari o ang pagkain ng palasyo ay magpabali sa prinsipyo niya. Gagawin mong mahalaga ang mga maliliit na desisyon. Ano ang tinig ng Diyos sa umaga mo? Ano ang pipiliin mo? Comfort ng mundo o salita niya? Pangalawa, hayaang magsalita ang pangako. Pangako niya ay totoo. Pangako niya ay hindi mananatili sa salita lamang.
Sa Roma 4:17, sinasabing si Abraham nang ang Diyos ay buhay na tumawag sa mga bagay na hindi pa nila nakikita bilang mga bagay na nangyayari. Kapag tinawag mong pangako ang mga bagay na hindi pa nakikita, oo, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, nakikipag-usap ka sa Diyos na Siya ang makagawa. At sa pamamagitan ng panalangin ng umaga, salitang buhay, kaugnayan, makikita mo ang unti-unting paggalaw ng langit sa paligid mo. Pangatlo, gamitin mong altar ang kung ano ang nasa paligid mo ngayon. Pwede itong ang trabaho mo, relasyon mo, oras nyo ng pamilya, oras mo sa pagdarasal. Huwag mong idaan sa paghirap. Gawing alay mo ang mga manggagawa mong oras. Ang paggawa mong tapat, ang pagmamahal mong totoo, ang pagsisilbi mong may puso. Kapag ginawa mong alay ang buhay mo, nagsisimula ang Diyos gumawa ng mga himalang hindi mo inaasahan, mga bukas na pintuan, mga relasyon na nagpapanibago, mga pagkakataon na parang sagot sa panalangin mo. At habang ganoon ka kumikilos, kapag sinabi mong, gawa mo sa akin, Panginoon, lakas mo'y magbubunga. Kapayapaan mong hinahanap ay makakamtan. Kalakasan mong hinahangad ay magmumula sa iyong relasyon sa Diyos. At pananampalataya mong tahimik na hinihintay ay magkakaroon ng tugon. Huwag kang panghinaan, huwag kang matakot na magsimula muli, huwag kang matakot na ipakita ang iyong pananampalataya kahit may nakikita kang unos. Dahil sa pagbabagong yon ay naroon ang bagong simula. Ngayon, tanungin mong mabuti sa sarili mo, anong hakbang ang gagawin mo ngayon para buhayin ang pangako ng Diyos sa buhay mo? Ano ang una mong pipiliin? Tainga mong marinig ang tinig niya, puso mong manalig kahit hindi mo maintindihan, kamay mong ipagkaloob ang pangarap mo, ipasulat mo sa mga komento, Panginoon, gagawin ko ang unang hakbang ngayon o ang pangako niya ilaw ko. At kung hindi ka pa nakasali sa aming bahay panalangin, pindutin mo na ang subscribe para lagi mong maramdaman ang salita, lakas at direksyon ng Diyos sa umaga mong panalangin. Dahil may darating pang bahagi na magpapalakas ng pananampalataya mong naghihintay sa pagigpaw ng bagong umaga. Naroon ka na sa dulo ng kwento, hindi pa tapos, hindi pa laman ang buong pangako, pero ramdam mo na ang Diyos ay kumikilos. Huwag mong pigilan yung tibok ng puso mo ngayon, dahil ito ang sandali na ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Kapag pinagdaanan mo ang gabing madilim, kapag nagutom man ang espiritu mo sa katiyakan, kapag nagkaroon ka ng takot na baka hindi sapat ang panalangin mo, tandaan mo, nangangako ang Biblia, ako'y naglalagay ng pintuang bukas na walang sinuman ang makapagsasara. Siya ang Diyos na hindi sumusuko sa iyo. Walang pintuang binuksan niya para sa iyo na hindi magiging daan ng biyaya, ng himala at ng pagbabago. Kapag sinabi mong, Panginoon, buksan mo para sa akin ang hindi ko makita, habang nakatuon ang buong puso mo sa Kanya, may pintuang magsisimula ng magbukas. Maaaring hindi mo pa nakikita ngayon, ngunit simula ngayong saglit, may mga galaw sa paligid mo. Mga hamon na pamumuwersa sa iyo para lumakad tungo sa liwanag niya, mga taong ipapadala niya para suportahan ka, mga bukas na oportunidad na para sa kapurihan niya. Hindi mo pinaghuhumalingan ang emosyon lang, hinahanap mong malaman ano ang ibig sabihin ng pangako ng Diyos sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo, sa pangarap mo. Alin sa mga ito ang nangangailangan mong buksan ang puso mo at sabihin, Panginoon, gamitin mo ako bilang iyong instrumento. Gamitin mo ang mga talento ko. Gamitin mo ang aking kwento para mangtotoo ang pangako mo sa buhay ko. Kapag ginawa mong sakripisyo ang oras mo sa pagdarasal, paglilingkod, pag-aalay, hindi ka lang maghihintay ng biyaya. Makikita mong ang mga pinto ng pagpapala ni siya ay magsisimulang magbukas ng isa-isa. May mga salita sa Salmo 33:3, igasi ang iyong mga pintuan o mga pinuno at inyong ipataas ang mga matandang daanan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian.
Kapag ang iyong mga pintuan ay bukas sa kanyang presensya, kapag inangat mo ang sarili mong mga pintuan, puso, isip, mga plano, mga pangarap, makikilala mo ang hari ng kaluwalhatian na pumapasok. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil siya ay maamo at matapat sa pangako niya. Ang direksyon niya ay hindi lumalayo sa iyo. Siya ay nandyan kahit sa hininga mong hindi sigurado, kahit sa panalangin mong may kahilingan, kahit sa tagpong pakiramdam mo ay wala nang sasagot. Ngunit may susunod na bahagi na magpapadama ng higit pa. Bahagi na magbibigay linaw sa iyong mga susunod na hakbang. Bahagi na maghahatid sa iyo sa mismong pintuan ng mga bagong pag-asa. Sumulyap ka sa paligid mo ngayon. Ano yung mga leon pa rin sa paligid mo na gustong pigilan ang biyaya mo? Ano yung mga takot na paulit-ulit na sinasabi sa iyo na hindi mo kaya? Kaariin mong ipagkatiwala lahat iyon sa Diyos na may kapangyarihan na takpan ang bibig ng leon at buksan ng mga pintuang hindi pala nakasarado kundi hinihintay lang mong pasukin. Isulat mo sa mga komento, "Hari ko, buksan mo ang aking mga pintuan ngayon." O kaya, "Pangako niya ilaw sakin." Huday kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Gawin mo ngayon para hindi mo palampasin ang mga susunod na salita ng pananampalataya na magsusumamo sa puso mo. Abangan mo ang bagong bahagi dahil may sasabihin pa ang Diyos sa iyo na magbabago ng iyong bukas. At pindutin mo rin yung video na lilitaw sa screen. Baka iyon ang mensahe niya para sa susunod mong hakbang.